Balita mula sa lalawigan ng Capiz, bago ipinalabas yung laban ni Manny Pacquiao at Joshua Clottey noong makalawa, nagkaroon po ng kakaibang boxing, mga kapuso. Ito po't papakita namin sa inyo, mga bata at mga bading ang bumida sa ring. Nakapiring ang mga mata ng tatlong bata, mga kapuso. Suntok sila ng suntok. Sinunda naman niya ng boxing ng dalawang bading, mga kapuso. Talaga namang ma-aksyon, oh. Ang isa nga sa kanila, hindi tinantanan na suntukin ang kanyang kalaban. Naaliw rin ng mga manunood. Nagkarambulan pa ng tatlong boksingerong bading sa ring. Nababahala ang Department of Health sa pagdami ng ginapuan ng HIV/AIDS nitong Enero. Kaya kahit pa binabatikos, naglaan ito ng pondo para mag-angkat ng kondom. Nakatutok si Julius Segovia. Kahit pa binabatikos ng simbahang Katolika, tuloy ang DOH sa pagsusulong sa paggamit ng kondom para raw labanan ng pagkalat ng sakit na HIV/AIDS. Katunayan, $19 million ang inilaan ng gobyerno para masugpo ang HIV/AIDS. Bukod sa mas pinaigting na information drive, counseling at treatment sa mga may HIV/AIDS, kasama rin sa pondo ang pag-import ng kondom. Pare-pareho silang priority, pero yung allocation sa bawat isa ay pinagkasunduan ng Global Fund at ng DOH ayon sa pangangailangan. The time for debate is over and the time for action is now. Kailangan na nating gumawa ng solusyon. Mahigit 100% ang nadagdag sa bilang ng mga dinapuan ng HIV/AIDS nitong Enero, kumpara raw noong nakaraang taon sa kaparehong buwan, at patuloy pa raw itong dumarami. Bagay na ikinababahala ng Philippine National AIDS Secretariat ng DOH. Noong 2000, isang tao lang ang nagkaka-HIV/AIDS kada 3 araw. 2007, bawat araw may isang kaso ng HIV/AIDS at nitong 2009, may 2 kaso na kada araw. Lalo pang ikinaalarma ng DOH ang mode of transmission ng sakit. Kung dati kasi, naililipat ang HIV/AIDS sa pamamagitan ng heterosexual sex, ngayon, homosexual na. Now we are seeing more males who engage in a sexual relationship with another male are getting more infection amongst this group. And also people who are injecting drugs. And for this reason, very alarming itong... At kahit pa maraming humaharang, gusto pa rin ituloy ng Health Department ang pagtuturo ng safe sex education sa mga mag-aaral, lalo pat pabata raw ng pabata ang nagkaka-HIV. Kaisa naman daw ang simbahang Katolika sa laban ng gobyerno sa pagkalat ng HIV/AIDS, pero hindi sa paggamit ng kondom. Ayon kay Manila Auxiliary Bishop Broderick Pabilio, di kayang solusyonan ng pera at pamamahagi ng kondom ang AIDS. Ang importante anya, maging responsable ang tao sa kanilang sexual life. Julio Segovia, Nakatutok, 24 Oras. Pinatikos ni dating Pangulong Joseph Estrada ang katunggali niya sa pagkapresidenteng si Senador Noynoy Aquino. Kaugnay po ito ng isyu ng paggawad kay Estrada ng pardon o pagpapatawad. Sinabi ni Aquino kahapon sa UH Hiritan na hindi siya pabor sa pagbibigay ng pardon kay Estrada. Lahat anya na nakasala ay dapat maparusahan. Duwelta naman ni Estrada, hindi niya hiniling na ipardon siya ni Pangulong Arroyo. Maging ang amang araw ni Senador Aquino na si dating Senador Ninoy Aquino ay nasentensyahan din noon. Paglilinaw naman ni Senador Aquino, hindi niya sinabing mali ang desisyon na ipardon si Estrada. Gusto lamang daw niya ipunto kung talaga bang nabigyan ng katarungan ng kaso ng litisin ito. Matapos si Manny Pacquiao, isa na namang Pinay boxer makikipagbakbakan si Ana the Hurricane Hulaton. Susubukan niya makuha ang ikatlo niyang kampyonato, ang WBA Super Bantamweight Crown. Makakalaban ni Hulaton si Liza Bad News Brown sa Casino Rama sa Ontario sa Canada sa March 27. Canadian si Brown pero hindi nababahala si Hulaton at umaasang susuportahan siya ng mga Pinoy doon. Mapapanood po ang kanyang laban sa susunod na linggo dito sa GMA. Chika Minute! Nagpatalbugan sa pagrampa ang mga kalahok ng Bikini Open sa Villases, Pangasinan. 22 guys and 15 ladies ang lumahok sa contest. Isa-isa nilang minodelo ang kanilang summer outfits. Ikalawang taon na ito ng Bikini Open bilang bahagi ng pagdiriwang ng fiesta ng Barangay Puelay. Gagawin daw ni Starstruck Avenger Princess Nel ang lahat ng kanyang makakaya para sumikat. Kasama kaya dyan ang pagpapasexy. Makichika tayo kay Lars Santiago.
5 taon ang kontratang pinirmahan ni starstruck Avenger Princess Nel sa GMA. Hindi kontento si Princess na mag-abang na lang kung anong proyekto ang ibibigay sa kanya. Ngayong certified kapuso na siya, pagtatrabahuhan daw niya ng gusto ang showbiz career na kanyang pinasok. Ibibigay ko pa lang po yung best ko at sana mabigyan po ako ng break. At lahat po, syempre, ang priority ko yung sarili ko. And sana po mapakita ko sa tao na I can shine. Pursigido talaga si Princess na makamit ang pangarap niyang maging sikat na bituin. Kaya naman handa siyang ibigay kung ano man ang kanyang makakaya. Kasama na rito ang pagpapasexy. Pumasok po ako sa trabahong ito. Kung ano po yung ibibigay sa akin opportunity, i-grab ko yan. Basta maganda po yung konsepto at hindi po masyadong bastusin. Hindi pa naman daw handang mag-all out sa pagpapasexy si Princess. Sa ngayon ay gusto muna niyang maglagay ng limitasyon. So, two-piece lang. Two-piece lang. Kahit lingerie pwede. At sa akin po, hindi naman po masama mag-two-piece. At kailangan mong ipagyabang sa lahat na sexy ka, di ba? Correct? Ang totoo, minsan ang nag-post si Princess sa isang men's magazine. Ito'y bago pa siya sumali sa Starstruck. At dahil payag siyang magpa-sexy, gusto rin ni Princess na makatulad ng kapwa kapusong si Katrina Halili na tinanghal na #1 sa Philippines' sexiest woman. Yeah, why not? I wanna be part of it. Yun, di ba? Gusto mo Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. That's it for Chika Minutes. See you tomorrow. Ako po si Tia Guang. Kabilang ang mga kapuso natin sa mga pinarangalan sa kauna-unang UST-AB Gantimpala Awards. Pinarangalan ng GMA News reporter na si Sandra Aguinaldo para sa mga nagawa niya sa larangan ng broadcast journalism. Ang GMA News reporter ding si Cesar Apolinario para naman sa kategoryang Arts and Film. Tumanggap naman ang Gawad at Ika ang talk show host na si Butch Francisco. Ang Inquirer Entertainment columnist na si Ruben Nepales ay kabilang naman sa mga kinilalang outstanding alumni ng UST Faculty of Arts and Letters. At yan po mga balita ang aming tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Mel Tiangco. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatutok kami 24 oras.